Bumaba na naman daw sa survey ang trust at performance rating ni PBBM at ni VP Sara. Pero mukhang may mga umaangat na unlikely characters, mga kotsero. So pag-usapan natin ngayon konti. Ito ngayon yung ganap. Ay, sorry. By the way, bago po tayo pumunta dyan, as usual, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave. At kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, at gusto nyo magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees, ay gamitin nyo lang po si Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Pagka-download nyo ng app, gawa kayo ng account, ilagay nyo pa ang account details nyo dyan. At kayo po ay pwede na magpadala sa GCash, cash pickup sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko rin sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit! Kaya mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, here we go. Ito po yung balita kanina. Pakita ko na sa inyo. Ito yung balita. Wala nang patumpik-tumpik pa. Yon. Trust and performance ratings ni na PBBM at VP Sara kasama si CJ Gesmundo ay bumaba. Hindi natin masyadong pag-usapan si CJ Gesmundo kasi usually talaga sa mga surveys, yung Chief Justice ang mga pinakamababa. Kasi nga hindi nakikita ng mga Pilipino kung ano talaga yung pang-araw-araw na trabaho ng Chief Justice. Kaya usually mababa talaga yan. Pero ang pag-usapan natin, yung kay PBBM tsaka kay VP Sara. Kasi this is very interesting kung paano siya bumaba. Ito, balita ho ito kahapon. Ayan. Bumaba ang trust at performance rating ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte at Chief Justice Alexander Gesmundo batay sa survey ng Okta Research. So Okta po ito. Ito yung medyo unusual again kasi this is happening now for the second time. Sa kaparehong survey ay tumaas naman ang mga rating ni na Senate President Juan Miguel Zubiri at Speaker Ferdinand Martin Romualdez. So weird. That is so weird. I think gumawa na ako ng video tungkol dito before. Pero RP Mission Survey yata yung naglabas noon ng survey or Tangher. I cannot remember. Basta ganun din yung nangyari. Bumaba si Presidente tsaka si VP. Tapos ang tumaas si Mig Zubiri tsaka si Martin. Akalain niyo yan. Akalain niyo yun. Sila yung... Ang weird. Anyway, sa survey na isinagawa mula noong September 30 hanggang October 4, nakapagtala si Marcos ng 73% trust rating. Mataas pa rin naman. 73% is trust rating. Bumaba ng 2 percentage points. So, 2% ang binaba from 75 to. Kumpara sa nakuha nito sa survey noong Hulyo, nabawasan ng 1% ang kanyang distrust rating at naitala ito sa 7%. So maraming so siguro may mga napunta dun sa undecided. Kaya bumaba rin yung distrust. Anyway, kay VP naman ay nakapagtala ng 75%, bumaba from ang laki, 8 percentage point. Ang laki nito, this is significant mga kotsero. From 83 to 75. Na naitala nitong Hulyo, samantala si Gesmundo ay bumaba ng 6% at nakapagtala ng 21%. Okay lang yun kasi usually nga sa mga CJ, Chief Justice, ganun talaga. Mababa talaga sila sa trust at saka performance rating. Kasi nga, hindi alam ng Pilipino yung pang-araw-araw na trabaho ng mga Chief Justice. Pero okay lang yun. Ito yung nakakatawa. Significant yung increase ni Romualdez, 6%. Nakapagtala naman si Romualdez ng 6% pagtaas sa naturang survey at mula 54% ay nakakuha ito ng 60%. Bumaba ng 4% na kanyang distrust rating at naitala sa 8%. Mukhang gumagana na yung propaganda machine ni Romualdez. Diba? Pansinin nyo mga kotsero, lalo sa mga tabloid. Pansinin nyo yung mga tabloid. Abante, Remate, ano ba? Yun, yung mga yan. Pag nakita nyo yung pangalan ni Romualdez, putok na putok eh. Halos parang every day may something sila about Romualdez. Nakakatawa talaga.
So mukhang effective ang PR ni Romualdez, mga konsyero. Ang pangit. Just go. Anyway, that's politics in the Philippines, di ba? It's not about what you actually do. It's what you appear to do. Sa Tagalog, ang politika sa Pilipinas ay hindi tungkol sa iyong totoong ginagawa, kundi sa iyong ipinapakitang gawa. Kahit hindi maganda. kahit hindi naman talaga ikaw yung gumawa. Ay, natawa ko noon nung si Romualdez, 'di ba kasama niya si presidente sa Saudi. Tapos nagkaroon ng meeting with business leaders. Nauna pa siya sa announcement eh. nauna pa siya sa announcement. Inunahan pa niya yung presidente sa announcement ng mga napirmahan daw na mga negosyo. Diyos ko naman, Romualdez. Mamadali yarn. Isubiri naman ay nakapagtala ng 56% na mas mataas ng 1% kumpara ng nakaraang survey. Hindi, ano lang yan. Insignificant yan, 1%. Wala yan. Etong kay Romualdez, yan, significant ang increase niyan. Ikaw ba naman lagi binabalandra sa press di ba? Bumaba naman ang satisfaction rating ni Marcos sa 65% mula 71%, samantalang kanyang dissatisfaction rating ay tumaas ng 13% mula 10%. Okay, malaki to. Malaki to. Significant din yung pagbaba ng satisfaction rating ni Presidente. Yeah, this is significant. Ang satisfaction rating naman ni Duterte ay 70%, bumaba mula 82. Ang laki 12 percentage points. Grabe. Ang kanyang dissatisfaction rating ay tumaas sa 7% mula 4%. So marami ng undecided ngayon kay VP Sara. Kasi yung kanyang yung pagtaas ng dissatisfaction rating is it's actually quite, it's not really that significant. No? Hindi masyadong significant kasi 3% lang naman. But, hindi natin alam kung bakit 12 percentage points ang ibinaba ni VP Sara. Most probably, ito ay dahil sa may mga nagbabago ng pananaw kay VP Sara. Hindi pa sila all out na nagko-commit na ayaw na nila kay VP Sara, but medyo nagdududa na sila. Bakit naman ganito si VP Sara? Bakit ganyan? Bakit hindi niya masagot to? Bakit hindi niya masagot yan? So yun ang ganap ngayon. Si Zubiri ay nakapagtala naman ng 58% satisfaction rating. Okay, tumaas ng 1%. Wala yun, significant yan. Nakapagtala naman ng 6% pagtaas. Ito, significant na naman yung kay Romualdez. Sa satisfaction rating si Romualdez na nakapagtala ng 61% mula 55, bumaba ang kanyang dissatisfaction rating ng 2% at naitala sa 9%. Effective ang PR ng extraordinary funds. Effective po kayo dyan, sir, sa paggamit ng extraordinary funds for PR. Gamit na gamit ang pera ng taong bayan, Ay, naka. Anyway. Ba't kaya ganun, no? Ba't kaya ganun? I mean, again, mga kochero, it doesn't have to mean that you're doing something. You just have to look like you're doing something. Huwag na yan kay Gismundo. Ano na yan? Matik na yan. Kinuha sa survey ang opinyon ng 1,200 respondents na edad 18 pataas. Ang survey ay mayroong margin of error na plus or minus 3 at confidence level na 95%. So, two things we can get from this. No? Two things. First is, umpisahan natin itong kay Martin Romualdez. It seems whatever PR mechanism he is employing is working. Ulitin ko mga kochero, pansinin nyo ho ang ating mainstream, wag na muna yung mainstream media. Pansinin nyo yung mga tabloid. Siyempre kapag mainstream media, mga big time na yun At konti lang ang konti lang ang nakakabasa nun. Diba? Lalo yung mga broadsheets, konti lang nakakabasa ng broadsheets. English yun konti lang nakakabasa nun. Pero yung mga tabloid, like again, Abante, Remate, People's Tonight na pag-aari ng Romualdez,
Yan, yung mga ganyan. Eh, mas malaki ang ano niyan, mas malaki ang market niyan. Maraming nakakabasa niyan. Kasi number one, Tagalog. Mas madali kasing basahin eh, Tagalog eh. Pangalawa, mura. Kasi ang broadsheets, magkano ba ang broadsheets? 50, 40, 50 pesos ang isa. Nung bata ako, 20 lang yan. Pero I'm not sure. I think now it's around 30, 40 pesos ang isa. Yung tabloid, 10 pesos, 15 pesos, meron ka ng dyaryo. At mas madali siyang na-access. So, kapag yun ang meron ka at lagi kang laman ng broadsheets, ng tabloid, sigurado, mabango ang pangalan mo dyan. Sigurado yan. Pansinin nyo mga kutsero, yung mga politiko natin, saan sila may mga articles? Pansinin nyo, si Senator Amy, si Win Gatchalian, yung mga politiko natin. Si Villapuerte, meron nga rin yan eh. Sa mga tabloid sila nagsusulat ng kanilang mga opinion pieces, ng editorial sa tabloid. Kasi nga, mas malaki ang circulation. Mas maraming nakakabasa, mas maraming nakakita, mas maganda ang exposure. So, whatever the strategy is of Martin Romualdez pagdating sa kanyang PR, it's working. It's working. So that's one. Second observation is this. Yung bangayan ng Marcos at Duterte supporters, yung away sa gitna ng Marcos supporters at Duterte supporters, sino ang nagbebenepisyo? Si Martin Romualdez. Siya nagbebenepisyo, guys. Siyempre, yung mga Marcos supporters na nagsasabi na quote-unquote loyally sila kahit questionable. Sila rin yung nagsasabi na pinsan niya ni Ferdinand Marcos kaya maayos yan. Halo effect. O, diba? Itatabi siya kay and actually mahusay si Martin Romualdez dyan sa halo effect. Pansinin niyo, lagi siyang kasama sa mga lagi siyang kasama sa mga biyahe-biyahe. 'Di ba? Pansinin niyo, ang tawag diyan halo effect. O, 'di ba? Kapag ikaw ay katabi ng tao na gustong-gusto ng karamihan, yung mga qualities na nakikita ng mga tao dun sa isa, pwede rin nila kumbaga, nakikita din nila sa'yo dahil katabi ka nila. Pero hindi dahil ganun ka. Yun ang halo effect. So, si Romualdez is a beneficiary of that halo effect. Tingnan nyo, sinabi ko nga kanina, nung napirmahan yung mga kontrata sa Saudi, sinong naglabas ng announcement ng PCO? Sino una nagsalita? Si Martin Romualdez. Happy daw siya. Ganyan. Tapos, nung nag-uwian ng nung mga namatay sa Israel, ano nangyari? Martin Romualdez ulit, mamimigay ng 500,000 kada pamilya. O, di ba? Lagi siyang may magandang PR. Hindi ko lang alam kung yung PR na yan nanggagaling sa extraordinary funds. Or sa sa personal niya, whatever. But, kaya nga paulit-ulit ako kung ano man yung marketing strategy na ginagawa ni Martin Romualdez, tumatalab. So, point number 1. Yung away ng Marcos, yung mga supporter, away ng mga supporters ng Marcos at Duterte, ang naikinabang dyan, si Martin Romualdez. Number 1. Number 2, dun sa nag-aaway na Marcos at Duterte supporters, sino ang nagsasuffer? Si Marcos at si Duterte. Bakit? Yung mga galit kay PBBM, tsaka yung mga DDS na galit kay PBBM, sisiraan si presidente. Anong gagawin ng mga supporter ni PBBM? Sige, Arya, sisiraan din yung
si Sara. Gaganti, sisiraan si Sara. So sa perspective sa pananaw ng mga ordinaryo mamamayan na wala namang ganong klaseng suporta, nasisira ang kredibilidad ni Presidente. Nasisira ang kredibilidad ni VP. Sino ang naikinabang? Si Romualdez. Siya yung tumataas eh. Hindi naman tumataas yung dalawa eh. Hindi naman nare-retain yung taas ng kanilang performance at trust rating sa surveys. Bumababa pa nga. Sino ang tumataas? Si Martin Romualdez. See? Kaya yun, mga kutsero. Kaya itong video na to, no, this should be sa mga supporters ni PBBM at saka ni VP Sara. This should be an eye-opener to all of you. Ito dapat magbubukas ng mga kamalayan nyo sa mga supporters ni VP Sara, sa mga supporters ni PBBM, katulad ko. Maging eye-opener ito sa inyo. Maging eye-opener ito sa inyo. Sa mga pinaggagawa nyo, ang naiginabang lang dyan, si Martin Romualdez. Siyempre, yung mga gusto si Martin Romualdez, happy sila dyan, di ba? But not everyone wants Martin Romualdez to be president. Di ba? Kasi alam naman natin, yun ang goal niya eventually. But not everyone wants him to be that, di ba? How do we know that? May lumabas sa survey mas gusto nila si Tulfo. Alam nyo, kayo talaga, hindi na kayo natuto no? Hindi na kayo natuto. Wala nang ginagawa sa Senado si Rapi Tulfo. Wala nang silbi sa Senado. Puro pagpapabida lang ang ginagawa. Iboboto niya pang presidente. Ano ba talaga gusto niya mangyari sa Pilipinas, guys? Ano ba talaga gusto niya mangyari, guys? Diyos ko. Alam niyo, ang happy lang ako dito. Si Lenny, lagpak. Si Risa, lagpak. Si Martin Romualdez, lagpak. Ayan, doon. Happy ako doon. Pero, di ba, really? Well, 2 percentage points lang naman. So, neck and neck. But really, Rafi Tulfo talaga? Rafi Tulfo talaga? Gusto niyo ba talaga sirahin ng Pilipinas? Ayaw nyo umayos, guys. Ayaw nyo umayos. Meron ako nakausap recently. Sabi niya, meron daw siyang kilala na binoto daw si Rafi Tulfo. Sabi, bigyan natin ng chance. Bigyan natin ng chance daw. O ito na, binigyan nyo nga ng chance. Anong ginagawa sa Senado? Nang kakalat ang lolo nyo. Just go, my goodness. Ay. It's time for all of us voters to wise up. All of us. Hindi lang po kasama ako. We need to wise up when it comes to the people that we elect. So, please lang. Stop it. Get some help. Stop it. Anyway, hanggang dito lang po muna tayo mga kutsero for this video. God bless all of you. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live, guys. Bye, everyone. See you next time. Bye!